Magmula sa build quality, camera, tsaka display, masabi ko na almost perfect na tong phone na to. At ito yung smartphone na masabi kong kinaya niya lahat ng settings ng mga games na nilalaro ko. Ito yung iPhone 14 Plus. Oops, teka lang. Alam ko, napataas talaga yung kilay nyo nung sinabi kong iPhone 14 Plus. At alam ko na may kamahalan talaga tong phone na to. Yung iba tulad natin, hindi naman talaga makakabili ng ganito. Pero kapag nasa isip mo talaga na hindi mo kaya, hindi talaga mangyayari yun. So sa video ito, alam ko yung iba hindi pa makakabili talaga ng phone na to, hindi pa talaga kaya. Pero sa video ito, ihanda ko na yung sarili nyo dahil alam ko na makakabili kayo ng ganitong phone pagdating ng araw. Huwag nyong iisipin na hindi nyo kaya. Isipin nyo lagi yung mga pangarap nyo at alam kong matupad dyan. Dahil alam ko na hindi naman tayo laging ganito at lagi nyong tatandaan na bilog yung mundo. So kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing, tips and tricks at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Kung di mo naman feel talaga na mag-comment tsaka subscribe, okay lang din. Tinest natin to sa Genshin Impact. Nasa highest settings tayo dito at 60 FPS. Ang masasabi ko lang, kung makikita yung thumbnail natin as in kinaya talaga, may mga konting frame drops pero hindi masyadong visible. Unlike sa mga ibang phone na visible talaga yung mga frame drops nun. Tapos ilalagay na lang natin sa mga medium settings para hindi tayo makaramdam na maraming frame drops. So dito sa iPhone 14 Plus, goods na goods talaga yung Genshin Impact dito. As in talagang kinaya niya. So kung magtatanong kayo kumusta naman ang thermals nito pagkatapos kung maglaro ng 30 minutes sa Genshin Impact, nakakuha lang ako ng 42 degrees Celsius, which is normal temperature yan kasi nasa highest settings tayo. So kahit na pumatak pa yan ng 43 degrees Celsius, okay na okay lang. Wag lang sumagad talaga sa 45, 46 mga ganun. Hindi na healthy sa battery yon at hindi na healthy sa mga chipset natin. Then tinest din natin to sa Mobile Legends at nagugustuhan ko yung mga settings na nakikita ko dito kasi may katagalan na tong iPhone 14, kundi ako nagkakamali 10 months old na to or 1 year old na to. Pero nagugustuhan ko kasi dahil meron yung ultra sa Mobile Legends. So naglaro tayo sa Mobile Legends at smooth yung playing ko dito. Sobrang ganda talaga. Wala kang maramdaman na lag o frame drops kasi hindi naman talaga kahalakasan kumuha ng graphics tong Mobile Legends na to. As in talagang kayang-kaya, maning-mani lang tong Mobile Legends na to. So pagkatapos ng 15 minutes na games, ang nakuha nating temperature dito, nakakuha lang tayo ng 39.7 degrees Celsius, which is good talaga. Bago tayo magpatuloy sa game test natin, gusto ko lang malaman nyo na pwede tayong mag-cast o mag-stream dito sa phone natin at ikakast natin yan through PC gamit tong AirDroid Cast. Sa mga streamer pwede to, habang naglalaro tayo pwede niyang pick upin yung mga boses natin. Diba kapag streaming dapat yung boses natin is ma-record din. At hindi lang isang phone ang pwedeng i-cast dito, pwede tayong gumamit ng 5 as in sabay-sabay talaga. Pwede to mobile to PC o kaya kung gusto nyo naman na PC to PC. Kung sakaling teacher naman kayo at may online class, pwede to dahil meron nga siyang two-way audio. As in yung mga sinabi ko kanina free yan na wala kang babayaran doon. Pero kung gusto mo naman na mas maraming settings dito like AirPlay service, remote casting o kaya sa USB, pwede lang tayo magbayad ng $2 dito. Ang magagawa naman kapag sa USB, diba streamer ka nga, at kung nakikita nyo yung games hindi siya ganun kay smooth. Parang naglalaro siya sa 20 to 30 FPS gamit tong Wi-Fi. Pero kapag sa USB, pwede natin gawin yan na pinaka-smooth ng 120 FPS. So magagamit nyo talaga to sa streaming. So magagawa nito, game live streaming kung sakaling streamer ka nga, magagamit natin talaga to. Tapos remote meeting kapag may online class tayo, dahil pwede rin tayong mag-cast ng mga camera dito at makikita ng ka-meeting mo yung mukha mo. So kung nagugustuhan nyo to, yung link ilalagay ko na sa description para matry nyo din. So muntik ko makalimutan, ng chipset pala nito is A16 Bionic. Malapit-lapit yung performance nito sa Snapdragon 8 Gen 2. At same manufacturer yan kasi gawa rin yan ng TSMC na alam naman natin na kapag gumawa yung TSMC, hindi masyadong intense yung mga chipset nila. So kung mapapansin nyo, nakakuha tayo ng 42 degrees Celsius sa Genshin Impact at 39 degree lang sa Mobile Legends. So expect na natin sa mga ibang laro, talagang ganyan lang yung makukuha natin temperature. Pero depende pa rin yan sa room temp natin. As in sa pagtest ko naman dito sa kwarto ko is mainit naman talaga. Wala akong aircon, wala akong electric fan kasi pinapatay ko talaga yung electric fan para hindi sagabal sa pagtest natin pagdating sa mga temperature. So sa Mobile Legends nga hindi siya pinagpawisan, mas pinagpawisan pa nga ako sa mga pagtest nito. So sa Farlight 84 naman, napakaganda rin ng graphics dito, nasa extreme na tayo. Tapos yung frame rate nito is extreme na rin. So smooth na smooth talaga yung paglalaro ko dito kahit sa Farlight 84 lang. Wala akong naging problema
problema. As in perfect talaga yung laro na to dito sa iPhone 14 Plus. Then syempre, tinest din natin to sa Mir 4. Kung matatandaan nyo, tinest natin to sa Snapdragon 8 Gen 2 at may lag siya pagdating sa mga highest settings. So kung naglag to sa Snapdragon 8 Gen 2, naglag din to sa mga ibang chipset na tinest ko. So dito sa Mir 4 pagdating sa iPhone 14 Plus, konti lang yung frame drops na nakita ko dito unlike dun sa Snapdragon 8 Gen 2. As in parang sa 3 minuto parang isa lang yung nakikita kong frame drops dito. At talagang smooth na smooth siya. Although may frame drops talaga pero konting-konti lang. Minsan hindi mo talaga siya mapapansin. As in talagang playable talaga siya sa laro na to. So nasa highest settings pala tayo dito tapos naka 60 FPS siya. As in talagang kayang-kaya. At hindi rin mawawala dito yung Call of Duty Mobile na nasa graphics na very high. Tapos yung frame rate nito is max na. Wala tayong magiging problema kung Call of Duty Mobile lang yung lalaroin natin dahil sabi ko nga kanina hindi masyadong umiinit yung A16 Bionic kumpara natin sa mga ibang chipset. So maning-mani lang to sa Call of Duty Mobile tapos pati dun sa PUBG Mobile. Sa graphics ng PUBG Mobile meron tayong HDR, sa frame rate naman is extreme na rin. So wala tayong magiging problema sa dalawang laro na yan. At kung magda-download kayo siguro ng mga ibang laro, talagang kinaya niya talaga. So masabi ko sa mga tinext kong laro na yan, smooth na smooth talaga, wala akong naging problema, walang lags, walang frame drops. Pero dito naman sa League of Legends Wild Rift, ang frame rate lang na nakuha natin dito is nasa 60 FPS lang. So sa graphics super high na, tapos yung resolution is super high na rin. So nadismaya ako dito kasi expect ko na meron tayong 120 FPS. Pero sa paglalaro ko naman, okay naman siya, hindi naman siya nag-frame drops o hindi siya nagdalags. Wala kang magiging problema doon. At hindi naman malaking issue yun para sa akin. Then habang naglalaro ako dito, ramdam ko talaga yung kagandahan ng speaker niya. As in talagang may bass, may treble, tapos tamang-tama lang yung mid. So ito yung sample ng speaker niya. Sa frame naman, kung mapapansin nyo, meron tayong mga antenna bands dyan. Kapag nakakita kayo ng antenna bands sa isang phone o sa isang frame ng isang phone, ibig sabihin na metal yung frame nun. Kapag walang antenna bands, ibig sabihin na plastic yung frame niya. So dito, may metal frame tayo sa iPhone 14. Then sa likod meron tayong dalawang camera. Actually yung dalawang camera na yan is 12 megapixel lang. Then dun sa selfie camera is 12 megapixel lang din. So bakit ganun? 12 megapixel lang, hindi ba lugi o hindi masyadong malabo pagdating sa camera? Masabi ko na maganda yung camera nito. So kapag mag-take tayo ng mga photos, iPhone man yan o Android, 12 megapixel lang yung makukuha natin sa mga photos natin. Yun yung mga default talaga. So okay na okay lang yung 12 megapixel. Sabi ko nga sa isang video ko na gimmick lang talaga yung mga higher pixel na yan. Kapag sinabing 100 megapixel, 50 megapixel, 200 megapixel, huwag kayong masyadong magpadala sa mga pixel count na yan. At the end of the day, lalabas lang talaga yung mga default natin na 12 megapixel pagdating sa mga photos. So saktong-sakto lang talaga tong 12 megapixel na to pagdating sa mga phone. So sa pagtest ko naman pagdating sa photos, kahit na masabi natin na iPhone siya, hindi ako masyadong satisfied o hindi siya ganun ka-impressive. Unlike dun sa nakita ko na iPhone 14 Pro Max, mas maganda yata yung image processing nun kumpara dito. So kung titignan nyo, okay naman yung mga photos, hindi lang talaga ganun ka-impressive. Lalong-lalo na dito sa photos na to na yung mga halaman o yung mga bulaklak. Hindi niya masyadong nakukuha yung details kasi talagang napapangitan ako sa part na to. Pero pagdating sa video, ito maganda to kasi meron tayong 4K at 60 FPS. Okay na okay siya, hindi siya masyadong magalaw at nakukuha nyo pa rin yung mga details lalong-lalo na kapag umaga. Syempre kapag gabi, medyo may mga noise yan. Sa display naman, alam ko kayo rin na dito kayo madidismaya kasi wala siyang higher na refresh rate, meron lang siya na 60 FPS which is yung default niya lang. Pero sa nakikita ko, maganda naman yung nakikita ko dito dahil meron siyang OLED display. Ang tawag ng iPhone dito is Super Retina HDR OLED. So meron tong HDR10 tapos naka Dolby Vision na siya at 1200 nits na brightness at meron nga tayong 6.7 inches na display. Pero dito sa pag-scroll ko naman, parang hindi naman siya 60 FPS, parang pumapalo rin siya ng mga 90 FPS kasi napaka-smooth naman niya habang nag-scrolling ako. So yun yung napansin ko dito na parang hindi siya 60
60 FPS. May nararamdaman ako na kakaiba sa phone na to na maganda naman talaga siya kahit nasa 60Hz lang siya. Pero kung iisipin nyo, no, napakadamot ng Apple pagdating sa ganung bagay. Dapat ginawa nilang 120 kasi yung presyo nito is nasa 50,000 yata o 60,000. So dun ako nadismaya. Tapos meron tayong cutout dito sa display na to. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero may cutout siya. Di ba minsan nagreklamo na tayo sa Ternats display? Samantalang sa mga ganito, pagdating dun sa iPhone, hindi kayo nagreklamo na may cutout siyang malaki. Lalong-lalo na dun sa iPhone 14 Pro Max na meron siyang dynamic island, which is para sa akin dapat ginawa nilang full na display na lang. Instead na may dynamic island na yon. So sabi nila may mga features na kakaiba yun, pero sa kabilang banda kahit nahawak mo yung phone na yun, hindi mo naman masyadong magagamit yung features na yun pagdating dun sa dynamic island. So sana pagdating ng araw, full display na yung makakuha natin sa mga ganitong phones. Pero sa panood ng movies, YouTube, okay naman siya, malinaw naman siya, wala kang magiging problema dun. Pwera lang kapag naglalaro ka, medyo sagabal talaga yung cutout nito o dun sa placement ng camera niya. So naiilang talaga ako, sobrang laki talaga. Mas okay na ako sa mga drop notch kaya sa mga ganitong cutout. So yun yung para sa akin. Pero nakita nyo naman sa pag-test natin, palong-palo talaga sa mga games, almost complete na yung mga settings. Wala tayong magiging problema, okay na okay siya pagdating sa gaming. Sa battery naman, yung capacity nito medyo mababa lang, pero sa pag-test ko naman ng ilang araw, as in talagang tumatagal yung battery niya. Hindi siya mabilis malobat. So meron tayong 4,323 mAh capacity ng battery at nagulat ako na power efficient yung chipset nito kahit malit yung battery. So sa games tumatagal pa rin ako ng 6 to 7 hours, dire-diretso yun, pero sa YouTube tsaka sa Netflix lang tumatagal naman siya ng buong araw. So parang naka 5,000 mAh capacity ka rin ng battery dito, parang ganun. So okay na okay pa rin yung battery at nabalitaan ko na power efficient talaga yung A15 kumpara natin sa A16 na Bionic. So good yun para sa iPhone 14 Plus. So ngayon ang pinaka-cons ko lang talaga dito yung display. Hindi ko nagugustuhan talaga yung cutout niya sa taas, tapos sa scene talagang naguguluhan ako. Sa ibang laro naman sa Wild Rift 60 FPS lang, pero baka pagdating ng araw ma-update siya o ma-optimize siya. Pero yung UI nito smooth na smooth talaga, wala kang magiging problema. Alam nyo naman kapag sinabing Apple, talagang kalidad dyan. Kung anong binayaran nyo, yun talaga yung bibigay niya. At sa gaming naman, napansin ko dito, binigay ng Apple yung mga settings na kailangan natin. Unlike sa Android, talagang pahirapan, kailangan na optimization, as in matagal pa. So almost perfect na sana, yung display lang talaga yung nakakadismaya dito. So nagpapasalamat pa rin ako sa inyo sa panonood ng channel na to. At alam ko talaga na makakabili kayo ng iPhone pagdating ng araw. At kung di man iPhone yung pinapangarap nyo at may pinapangarap pa kayo ng ibang bagay, makukuha nyo yan. As in talagang wag nyong bitawan yung pangarap nyo. Darating din yung oras para sa inyo. I hope na nakatulong ako sa inyo at wag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gantong unboxing, reviews, tips and tricks at katarantaduhan sa channel na to. So once again, this is Paul. I came from the mud. There's